Ba't sumasagot ka pambata ka? Kung hindi dahil sa amin ay baka kung saan ka napupulutin. Dinuro-duro niya pa ako sa aking sentido. Napapikit ako at nagpipigil lang na sumabog sa inis. Pinipigilan na siya ngayon ni na Samuel at Tito. Ang sasama kasi ng ugali niyo. Kaya kayo ang mga unang tinatanggal sa mundo. Mawalang-galang na, tita. Pero sa tingin ko ay hindi na tama yung mga sinasabi niyo. Hanggat maaari ayoko kayong patulan dahil tiyahin ko kayo at sabi niyo nga ay pamilya. Kaya lang, tita, sobra na rin ang bunganga niyo. Gusto niyo na sumbatan? Sige. Huminga lang ako ng malalim bago nagpatuloy sa pagsasalita. Nang mamatay ang pamilya ko, nasan kayo? Nasa ibang bansa at nagbabakasyon. Sabi niyo hindi kayo makakauwi dahil sayang ang ticket. Paanong sayang? Hindi lang naman kung sino ang uuwiin niyo dito, hindi ba? Kapatid niyo ang namatay. Pero mas inuna niyo yung pagpapasikat na nakarating kayo na ibang bansa kaysa ang umayak sa libing ng kapatid mo. Ngayon, saka niyo ako sumbatan at pangaralan sa pagiging isang kapamilya. Tatalikuran ko na sana siya ngunit may naalala pa akong sinabi niyang gusto kong itama. Nilungan ko siya at nakita ko ang galit ngunit gulat na mukha ni tita. Kung hindi dahil sa inyo, ay baka kung saan ako pupulutin. Tita, wala kang naiambag sa buhay ko. Ni isang butil ng bigas ay wala kang naibigay sa akin. Nang mamatay si na papa, ay hindi ako nakalapit ni minsan sa inyo dahil palagi niyo ako itinataboy. Si Tita Celeste ang tumulong sa akin. Huwag niyong angkinin ang mga bagay na hindi niyo naman ginawa para sa akin. Umalis na ako matapos kong sabihin iyon. Alam kong masamang sumagot sa mas nakatatanda ngunit hindi rin tamang patuloy niya akong tapakan. Kailangan din nila ako respetuhin kung gusto nilang bigyan ko sila ng respeto. Ilang araw din ang lumipas simula nang mailibing si na tita. Nasa Manila na ulit ako at papasok na ako sa trabaho bukas. Simula nang huli kami mag-usap na Bricks, noong isang linggo ay hindi pa ulit kami nakakapag-usap muli. Hindi ko alam kung bakit pero baka dahil busy lang siya. Ang natatandaan ko noon ay nagising ako ng madaling araw. Kabibihis lang ni Bricks at may kausap na agad siya sa telepono. Kung hindi ako nagkakamali ay isa iyon sa mga tauhan niya. Binanggit niya ang pangalan ngunit hindi ko na matandaan. Mukhang may importante silang pinag-uusapan at nagmamadali si Bricks dahil doon. Gustong-gusto kong i-text man lang si Bricks. Sabihin sa kanya na nandito na ako sa Manila ngunit nahihiya naman ako. Umaasa kasi ako na baka kapag nalaman niyang nasa Manila na ulit ako ay puntahan niya ako. Hindi naman masamang mangarap, hindi ba? Inabot na ako ng siyam-siyam kakaisip kung magpapadala ba ako ng mensahe o hindi. Ang ending ay hindi. Natulog na lang ako ng gabing iyon. Makakapaghintay naman ako hanggang kinabukasan dahil papasok na ako sa opisina. Magkikita na ulit kaming dalawa. Maaga ako nagising at agad na naghanda para sa trabaho. Bumili ako ng tinapay sa isang bakery na madadaanan ko at bumiyahin ng papasok ng opisina. Binati ako ng mga guard at ganoon din naman ako sa kanila. Sumakay na ako ng elevator at naghintay makarating ng 20th floor. Binati agad ako ng mga nandoon. Kinumusta nila ako at sumagot naman ako ng maayos sa kanila. Naabutan ko sina Venice at Chad pagkabukas ko ng opisina. Agad nila akong binati. Good morning. Butit nakapasok ka na. Okay ka na ba? We heard what happened to your tita and cousin. Ibinalita sa amin ni Becca. Malungkot na sabi ni Chad. Ngumiti lang naman ako sa kanya at sinabing maayos na ang lagay ko. Gusto sana namin dumalaw kaya lang ang dami kasing gawa dito sa office. Sabi naman ni Venice. Halatang dismayado dahil hindi sila nakadalaw sa akin. Naku, okay lang. Masaya na ako na naipagdasal niyo si na tita. Matapos ang mabilis na pag-uusap na iyon ay nagtrabaho na kami. Napansin ko na birthday na yung isa naming smuggled goods kaya inihanda ko na ang dokumento. Anumang oras ay magsasend na sa akin ng manifesto ang shipping lines. Nang makapag-lodge ay tumayo na ako. Tinanong ko muna sa Venice kung nandyan na ba si Bricks ngunit dismayado nila akong tinignan. Wala pa nga eh. Magpapapirma sana ako kanina pero wala pa raw siya. Nakakapanibago. Bihirang mali si sir. Sagot ni Venice sa akin. Tumango na lang ako at itinago ang pagkadismaya. Akala ko pa naman ay makikita ko agad siya. Lumabas na lang muna ako ng opisina para sabihan si June na may shipment kami ng gambling appurtenances at sa MICP yun. Nag-thumbs up naman siya at sinabing hihintayin niya ang dokumento. Hihintayin ko lang si sir para makapagpapirma. Yun ang sagot ko sa kanya at bumalik na muli sa opisina para gawin ang iba pang dapat kong gawin. Wala naman bang naging problema sa shipments ko last week? Tanong ko sa dalawa. Sila kasi ang tumulong sa akin mag-monitor ng mga ito. Wala naman. Na-release lahat agad. Kaya lang yung mga kailangang i-update sa files mo ay hindi na namin nagawa. Kasi natatakot kami magkamali at masira pa yung files mo.
Iniwan na lang namin sa lamesa mo yung mga kopya ng dokumento. Tumango ako kay Venice at nagpasalamat. Kinuha ko naman agad yung mga dokumentong tinutukoy niya. 2:00 na makarating si Briggs sa opisina. Ang sabi ni Venice ay mamaya na raw siya magpapirma dahil ang balita ay bad trip daw si Briggs. Ako naman ay walang pagdadalawang isip na pumunta sa opisina niya. Excited akong pumasok sa opisina ni Briggs dahil ngayon ko na lang siya ulit makikita matapos ang ilang araw na nasa Laguna ako. Nang makapasok sa loob ng opisina ay naglakad na ako papalapit sa kanyang lamesa. Inaasahan ko na kakausapin niya ako pero hindi yun nangyari. He completely ignores me. At ang mga dokumento ko lang ang binigyang pansin niya. Napalunok ako nang maramdaman ko ang panlalamig niyang iyon. Ganito ba siya ka-bad trip sa kung anumang bagay na pati ako hindi niya papansinin? Nag-ring ang kanyang telepono at agad niya iyong sinagot. Hati, okay naman na lahat. Naibigay ko na kay Adam. Baka mamaya naibigay na iyon kay Marvin na nasa Batangas ngayon. Base sa boss niya, hindi naman siya bad trip pero bakit parang... Umayos ako ng tayo nang iabot niya sa akin ang mga dokumento. Kinuha ko iyon at naghihintay na pansinin niya ako but he still ignores me. Patuloy lang siyang nakikipag-usap kay Hati at hindi pa rin ako tinitingnan. Gusto kong isipin na sadyang abala lang siya, kaya't wala siyang oras na kausapin ako pero ang mga sumunod na salitang narinig ko sa kanya ay parang patalim na sumaksak sa aking dibdib. Hold on. Sambit niya kay Hati na kausap niya sa kabilang linya. Tumingin siya sa akin kaya't napangiti ako dahil sa wakas ay tiningnan na niya ang direksyon ko. Ngunit napawi rin agad ang sayang nararamdaman ko na makita ko ang malalamig niyang mga matang nakatingin sa akin. Do you still need anything, Miss Miranda? Natulala ako at nabigla sa itinawag niya sa akin. Inilunok ko na lang ang nararamdaman ko at umiling. Tumaas ang sangkilay ni Briggs at tumingin sa pinto ng opisina niya. Then, you may leave. Matapos niyang malamig na sabihin iyon ay tinalikuran niya ako at muling kinausap si Hati. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi niya pero ginawa ko ang kanyang ipinag-uutos. Naglakad na ako papalabas ng kanyang opisina na para bang may pasan akong mabigat. Tinanggal ko ang isang botones ng suot kong damit dahil parang nahihirapan akong huminga. Hindi ko maintindihan kung bakit siya ganoon pero he never looked at me with such cold eyes before. Kahit noong hindi pa kami malapit sa isa't isa, ay hindi niya ako tinitingnan ng ganoong kalamig at walang buhay. Para akong wala sa sarili na makabalik ako sa aming opisina. Agad akong tinanong ni Venice kung totoo ba raw na mainit ang ulo ni Sir. Pilit naman akong ngumiti sa kanila. Oo. Nagkunwari akong hindi apektado kahit na sobra-sobra na ang bigat na nararamdaman ko. Buong maghapon na iyon ay hindi ako mapakali. Wala ko sa sarili ko at panay ang pag-iisip ko kung anong problema ni Briggs. Nahahati ang aking loob sa nangyari. Maaari kasing sadyang wala lang siya sa mood o baka sadyang nagsisimula na siyang manlamig. The second one hits me. Paano kung ganoon nga? Paano kung ayaw na niyang bigla sa akin kasi nakahanap na siya ng bago? Ang bilis naman. Ngunit kung ganoon man ang nangyari, wala naman akong karapatang pigilan siya. Wala naman kaming usapan kung kailan tatagal ito. Yan na. Ipag-print mo ako ng invoices nitong shipment sa MICP. Ikaw na din na mag-ayos kasi ayusin ko pa yung iba para maihabol sa filing ngayon. Kinuha ko yung envelope na isang shipment na sinasabi ni June. Yun yung mga gamit sa sugal. Hinanap kong invoices nito at halos matulala ako habang nagpiprint. Minsan ay sinasampal ko na lang ang sarili para bumalik sa ulirat ko. Nang matapos kong ayusin iyon ay inabot ko na agad kay June. Umalis na rin naman na siya para raw makaabot pa lahat ng entry ngayon sa filing. Ilang oras pa akong tulala kapag hindi nakayuko sa lamesa ay nakatingala ako sa kisame. Halos wala na nga akong nagalaw sa mga dapat ay gagawin kong trabaho ngayon. My God, bukas na lang. Wala din naman ako magagawang maayos kung pipilitin kong gawin ang mga trabahong ito. Mag-aalas 5 na nang tumunog ang cellphone ko. Tabad ko yung kinuha at agad na sinagot. Hindi ko na nga napansin kung sinong caller. Diana! Napabalikwas ako sa pagkakasandal nang sumigaw yung nasa kabilang linya. Inalayo ko muna ang cellphone sa akin tenga para tingnan kung sinong caller. Si June pala. Nakaabot kaya siya sa filing? Maaga naman siya nakaalis kaya baka nakapag-file pa siya. June, anong ginawa mo? Napakurap ako sa kanyang sinabi. Anong ibig niya sabihin? Bakit ang nilagay mong invoice doon sa isang entry ay yung tunay na invoice ng gambling opportunances, imbis na yung fake na invoices? Kaya tayo niyan, nakita ng examiner. Nanlaki ang aking mga mata sa narinig. Holy shit. Ginalaw ko yung mouse ng aking computer para masilip kung anong invoice ba ang aking naiprint at halos mapamura ko nang makita kong invoice nga ng shipment naming illegal. Langhiya.
Hala, I'm lost for words. I don't even know what to say. I can't defend myself because it's my mistake. Pagkakamali ko talaga iyon. Gusto kong sabunutan ang sarili ko sa nangyari. Anong gagawin ko? Umawis ko ng malamig dahil sa sobrang kaba. Halos hindi na nga ako makahinga ng maayos. Sige. Titingnan ko. Ano ba naman yan? Bakit hindi mo man lang tinignan ng mabuti? Saan ni June sa kabilang linya? Hindi ako maaari magtaray sa kanya dahil alam ko naman na pagkakamali ko talaga iyon. Wala akong laban. Hindi ko rin napansin. Hindi mo rin na double check? Kaya lang alam ko rin naman na hindi ko lang naman kasalanan. Sana man lang ay tinignan niya rin bago niya ipasa sa BOC. Nagmamadali na nga ako para ma-file lahat ngayon eh. Kaya nga nagpatulong ako sa'yo. Halata ang pagkainis sa kanyang boses. Hindi na lang ako nagsalita. Mali talaga ako. O siya, titingnan ko kung ano magagawa ko. Matapos yun ay binabaan niya agad ako ng tawag. Panay ang buntong hininga ko. Hindi ko alam kung makakatulog ba ako nito. May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Venice. Nakatingin din sa akin si Chada. Ngumitila ako sa kanila at umiling. No, actually, I'm in big trouble. Hindi pa namin nasusolusyonan yung problema kahapon. Naabutan na kasi ng uwian ng mga empleyado. Hindi rin ako nagkaroon ng magandang tulog. Halos hindi nga ako makatulog kakaisip doon. Papasok na ako muli sa opisina. Nananalangin na sana'y maging maayos ang lahat. Ang balita ko ay dadiretso na raw si June sa MICP para maaga niyang makausap yung examiner. Sana naman maayos na at huwag na makaabot sa nakatataas. Mukha pa namang hindi kami bati ngayon. Nang makapasok ako sa opisina ay inaasar agad ako ni Louie at Chris. Alam na ata nila ang nangyari sa MICP. Hindi nga lang nila ako maasar lang lantaran dahil hindi naman alam na lahat na may illegal na ginagawa ang kumpanya. Buong umagay wala akong ibang ginawa kung hindi ang makapag-usap kay June. Minsan pa nga ay lumalabas ako at nagpupunta ng CR para lang hindi marinig na Venice ang pinagtatalunan namin. Wala na ba talagang ibang paraan? Ayaw daw kasing maniwala ng examiner. Bukod pa roon, sinasabi nila na kung mali ang invoice na naka-attach, para saan ang invoice na puro gamit pang sugal? Anong gagawin ko? Gusto nila i-physical exam ang laman ng container. Yari talaga tayo niyan eh. Tatawagan ko na si sir. Nalaki ang aking mata dahil sa sinabi niya. Agad ko siyang pinigilan. Ito ang ayoko kapag signing broker ka eh. Kailangan magaling ka lumusot sa mga pagkakamali mo pero ito kasing pagkakamaling ito'y mahirap lusutan. Kaya ayoko mag-signing eh. Wala na tayo ibang choice. Matapos sabihin iyon ni June sa akin ay binabaanan niya ako ng tawag. Halos umiyak naman ako sa loob ng isang cubicle dahil sa sobrang stress ko. Nagtagal pa ako roon. Nag-iisip na pwedeng solusyon. Kaya lang ang utak at brain cells ko ay ayaw makasama. Hindi ako makapag-isip ng kahit na anong solusyon. Balik na ako sa pisina at agad akong tinignan ni Venice. Tumawag si Becca, girl. Tawag ka raw ni sir sa opisina niya. May problema ba? Parang kinakabahan kasi si Becca. Ayoko mang ipahalata sa kanila na may problema ay hindi ko na rin na kayang magtago. Nagkunwari akong umiiyak. May mali akong ginawa. Tumalikod na ako muli sa kanila at halos matamlay na naglakad patungong elevator. Naghahanda na sa maaring sermon sa akin ni sir. Naku, Vienna, anong ginawa mo? Nang makita ko ni Becca, isinabayan niya ako sa paglalakad patungo sa opisina ni Briggs. Walang buhay akong ngumiti sa kanya at hindi na lang sumagot. Pumasok na kaming dalawa ni Becca sa loob ng opisina ni sir. Nakita ko rin sa attorney Bautista na nakaupo sa isang silya. Oh shit. Sir, nandito na po sa Vienna. Hindi kumibo si Briggs. Matapos ko makapasok ay umalis na rin si Becca. Tinignan ko si Briggs. His hands are clasped over his mouth. Mukhang alalim ng kanyang iniisip. Napatingin sa akin sa attorney Bautista at tumayo siya mula sa pagkakaupo. How can you defend yourself now, Miss Miranda? Didepensahan mo ang hindi mo shipment noon, hindi ba? Paano mo didepensahan ang sarili mo shipment ngayon? Ramdam ko ang panunuya sa kanyang tono. Rinig na rinig ko rin ang panghahamoniya. Hindi ako nagsalita. Alam ko naman talaga na kasalanan ko at kahit magaling pa ako magpalusot, ang pagkakamali kong ito hindi ko malulusutan. See? Ganyan talaga kapag nagmamagaling. Kahit na nasasaktan na ako sa mga sinasabi ni attorney, hindi ako nagsalita o ng laban. Maybe I deserve it. Hindi ko alam. Sa ngayon ay tatanggapin ko na lang ang mga sasabihin niya.
Marami pa mga sinabing sermon sa attorney sa akin. Ang iba ay talaga masasakit pakinggan pero iniisip ko na lang na hindi ko ito masyadong dadamdamin. Kumakanta na lang ako sa isip ko kapag ang pangit na lumalabas sa bibig niya. Sa susunod, enough, attorney. Napatigil sa Attorney Bautista sa kanyang sermon nang magsalita si Briggs. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at agad na tumingin sa akin. Sa tingin ko ay sapat na mga sinabi mo. Alam mo na ang dapat mong gawin para malutas yan. Update me as soon as may balita na, okay? Tumango sa attorney sa sinabi ni Briggs. Tumingin siyang muli sa akin at inirapan ako bago maglakad papalabas ng opisina ni Briggs. Ako'y naiwanan doon. Hindi ko alam kung dapat ba ako magsalita o hahayaan na lang siyang magsawa sa mukha ko at paalisin ako rito sa opisina niya, kagaya ng ginawa niya kahapon. Hinilot ni Briggs ang sentido niya tumingin ng malalim. Dahil sa kilos niyang iyon ay naisip kong kailangan ko magsalita. Sir, I'm really sorry. Your sorry won't solve anything. Malamig niyang sabi sa akin. And I don't need your excuses. I hope something like this won't happen in the future. Kung wala ka na sasabihin pa'y makakaalis ka na. Kinagat ko ang labi ko. Marami akong gusto sabihin sa kanya pero alam ko rin na hindi ito ang tamang oras. Suminghap ako at pilit na ngumiti sa kanya. Ang mga luha sa aking matay nagbabadya nang bumagsak. Thank you, sir. I'm really sorry. Matapos ko sabihin ni Yun ay dali-dali na ako lumabas ng opisina niya. Nagmamadali ako sumakay ng elevator dahil alam ko naman sandali babagsak ng aking luha. Hindi nga ako nagkamali dahil sa oras na magsara ang pinto ng elevator at napag-isa ako'y bumagsak ng aking luha. Sobrang sikip ng aking dibdiba. Hindi ako makahinga ng maayos. Punong-puno ng katanungan ng aking isipan. Bakit ganito niya ako itrato ngayon? Anong nagawa kong mali sa kanya? Dahil ba sa pagkakamali kong ito? Pero kahapon po man ganoon na siya kalamig. Pinunasan ko kaagad ang aking luha nang bumukas ang elevator sa floor namin. Dali-dali ako naglakad papunta sa opisina. Nang hapon na iyon ay nalaman ko rin kay June na naayos na ang problema at isinan ko na lang iyong gagamitin naming invoice para doon. Sinan ko iyon gamit ang email ko. Pauwi na ako at dahil mag-overtime si Venus at Chad ay ako lang mag-isa. Naglalakad na ako papunta sa sakay na makita ko si Briggs sa hindi kalayuan. Mukhang hinihintay niya ang sasakyan niya. Noong una ay sinabi kong huwag ko na lang siyang pansinin ngunit kalaunan ay sinapian din ako ng lakas ng loob. Naglakad ako papalapit sa kanya. Sakto lamang ng pagdating ng kanyang kotse. Napansin ko na may kausap siya sa kanyang telepono kaya't hindi niya agad ako napansin. Hinintay ko matapos ang tawag na iyon bago kukunin ang kanyang atensyon. Pwede ba tayo mag-usap? Bago siya tumingin sa akin na may ngiti siya sa kanyang labi. Ngunit nang bumaling siya sa direksyon ko ay agad na lumamig ang ekspresyon ng mukha niya. There, it's a confirmation. Sa akin lamang siya ganito. I'm in a hurry. Pinigilan ko ang pagpasok niya sa kotse. Mabilis lang din ito. Sagot ko sa kanya. Huminga siya na malalim at sinanyasan akong pumasok sa loob ng kotse niya. Hindi naman ako nagreklamo pa at sumakay na roon. Tiningnan ko si Briggs. Hindi siya tumitingin sa akin. Para naman ako sinasaksak ng paulit-ulit dahil sa ginagawa niyang hindi pagpansin sa akin. Akala ko ba may sasabihin ka? Why is he cold all of a sudden? Na hindi niya ako matingnan sa mata. Para bang nandidiri siyang makita ako. Ewan ko. Hindi ko alam. Wala akong maintindihan. Iniiwasan mo ba ako? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong malaman kung bakit niya ito ginagawa. No. Matipid niyang sagot. Akala ko yun lamang ang sasabihin niya ngunit bago pa man ako makapagsalitang muli ay naunahan na niya ako. Pero hindi ba't ganoon dapat ang turingan lang natin dahil empleyado kita at ako ang boss mo? Nothing else. Nothing else? Alam ko na wala siyang nararamdaman sa akin pero hindi niya naman ako ganito itrato noon na. Ano nangyari? May nagawa ba akong mali? Sawa ka na ba? Hindi ako nahihiyang itanong ang mga ito sa ngayon dahil gusto ko lang mabigyang linaw ako. Kung sasabihin niya sa akin na oo, hahayaan ko siyang iwanan ako kahit na ang resulta nito ay ang pagkawasak ko. Nakahanap ka na siguro ng bago. Hindi ko mapigil ang mapangisi. Mag-iiwasan ako ng tingin sa kanya nang mahagip ko ang kanyang kamay. Nakakuyong ang mga iyon. Hindi ko alam kung bakit. Dahil ba naiinis siya sa akin at isa iyon sa pamamaraan niya upang mapigilan ang galit na nararamdaman niya? Tumigil kami sa tapat ng isang hotel. Kung anong ginagawa niya dito sa Discovery Prime ay hindi ko alam. Miss Miranda, we don't have any special relationship. I hope you're aware of that. Kung ano man ang nangyari sa atin noon ay kalimutan mo na lang.
Malamig na sabi niya sa akin bago tumingin sa kanyang driver. Miguel, ikaw na bahalang maghatid kay Miss Miranda. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay bumaba na siya ng kotse at hindi na ako muling tiningnan pa. Napalunok ako at pakiramdam ko ay may malaking bukol sa akin lalamunan dahil nahihirapan ako lumunok. Hindi ko mapigilan ang maluha habang iniisip ang lahat ng sinabi niya. Nagpapakawala din ako ng hikbi dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Nahihiya ako sa driver ni Briggs dahil naririnig niya ang pag-iyak ko. Miss, tissue? May iniabot siya sa akin at tiningnan ko iyon. Kinagat ko ang labi ko at nahihiyang nagpasalamat. Tinanggap ko ang iniaalok niyang tissue sa akin at pinunasan ng aking luha. I should have expected that. Nadarating ang panahon na basta niya lang akong iiwanan at tatalikuran dahil madali iyon para sa kanya. Hindi naman siya nangako na ibabalik niya ang nararamdaman ko. Hindi rin ako nagkulang sa paalala sa sarili ko ngunit hindi ko pala kayang matanggap ngayong nangyayari na. Umasa ako Umasa ako na baka sakali isang araw mapagtatanto ni Briggs na kaya niya palang magmahal. Na kaya niya palang sumubok na pasukin ng isang relasyon. Na kaya niya ibalik ang nararamdaman ko at papasukin ako sa buhay niya. I was so full of myself because he treated me differently. Pero hindi ko naisip na baka ganito naman siya sa lahat ng babae niya. Naalala ko rin, hindi lang naman ako ang babae sa buhay niya. Hindi ka special, Biana. Isa ka lang sa pinakitaan niya ng ganito pero hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw nakaranas ng ganoong bersyon ni Briggs. Napatakip ako sa akin mukha at humahangos. Hindi ko na ininda kung marinig man ako ng driver ni Briggs at sabihin niya ito lahat sa amo niya. Wala akong pakaalam. Mabuti na iyong malaman niya na ganitong ginagawa niya sa mga babaeng iniiwanan niya. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Halos mabaga na talaga ang aking mata kakaiyak. I was expecting this to happen but not so soon. Hindi pa ako handa Nakatulog ako na mabigat ang aking mga mata. Nagising din ako na mabigat pa rin ang aking mga mata. That's why I hate crying. Hindi naman nakakaganda. Nagayos na ako para sa pagpasok ko sa opisina. Kailangan ko umayos. Ayoko makagawa na naman ako ng pagkakamali dahil sa mga nangyari. Hindi dapat makapekto ang personal kong nararamdaman at problema sa trabaho ko. Nang makarating ako sa opisina ay agad akong lumapit kay June. Humingi ako ng paumanhin sa kanya sa problemang ibinigay ko sa kanya kahapon. Sinabi naman niya na okay lang iyon at sana'y hindi na maulit dahil mahirap lusutan ang ganoong pagkakamali. Pumasok ako sa opisina na wala pa sina Venice at Chad. Mukhang masyado naman ako napaaga ngayon. Naupo na ako sa silya ko at nagsimula na magtrabaho. Marami pa akong gagawin dahil ang dami kong hindi natapos na trabaho kahapon at noong isang araw. Binati ko na lang sa Venice nang makarating sila sa opisina. Nag-focus din naman agad kami sa kanya-kanya naming trabaho. Nakapansin ako ng isang dokumentong kailangan kong papirmahan. Huminga ako ng malalim dahil kailangan ko pang harapin sa Briggs ng ganitong kaaga. Baka mamaya mawala na naman ako sa sarili. Tumayo na ako at naglakad papuntang elevator para makapunta sa opisina niya. Nang makarating ako'y lumapit muna ako kay Rebecca. Good morning. Nandiyan na ba si sir? May papipirmahan kasi ako. Pagbati ko kay Rebecca, sabay pakita ng dokumentong hawak ko. Kung iwanan ko na lang kaya sa kanya. Ayokong harapin si Briggs. Good morning. Oo, nandiyan na si sir kaya lamang ay may kausap pa siya. Kung may papipirmahan ka, iwanan mo na lang sa akin. Tumango ako at iniabot sa kanya iyong dokumento. Isa pa nga pala, Viana. Pinasasabi ni sir na kung may kailangan kayong papirmahan at wala namang kailangang ipaliwanag sa kanya tungkol dito, maaari niyong iwanan na lang sa akin ang mga iyon at ako na magpapapirma sa kanya. Bahagyang tumas ang kilay ko doon pero hindi ko ipinahalata kay Rebecca. Tumango akong muli sa kanya bago tangkain ang umalis doon nang bigla akong may makasalubong at mabunggo. Munti ka na ako mawala ng balanse pero mabuti na lang at hindi pa rin ako natumba. Samantalang yung babaeng nakabungguan ko ay napaupo sa sahig at nagkalat ang mga dala niyang gamit. Humingi ako ng paumanhin sa kanya at agad siyang tinulungan sa mga gamit niya. Thank you. Mahining sabi ng babae at ngumiti sa akin. Ngumiti rin ako sa kanya ngunit hindi ko mapigil ang mapatitig dito. Bakit mukha siyang pamilyar sa akin? Parang nakilala ko na siya na parang hindi. Bakit parang ang gaan na kaagad ng loob ko sa kanya gayong parang ngayon ko pa lang naman siya nakita? Hindi ko alam. Ang komplikado ng nararamdaman ko ngayon. Sorry ulit. Paghingi ko ng paumanhin, ngumiti lang siyang muli sa akin at umiling. Napansin ko pa na parang nahihirapan siya sa mga dala niyang gamit. Gusto mo bang tulungan na kita? Ako kasi ang nahihirapan sa kanya Parang nahihiya pa siya sa alo ko pero tumango din naman. Tinanong ko sa kanya kung saan iyon dadalhin at itinuro niya lang ang maliit na couch malapit sa opisina ni Briggs. Tumango ako at dinala iyon doon.
Nagtatrabaho ba siya rito? Ngayon ko lang kasi siya nakita. I mean, hindi naman sa kilala ko ang bawat empleyado pero siguro naman ay nakita ko na siya kahit isang beses kung dito siya nagtatrabaho. Napatingin ako sa suot niyang ID at doon nasagot ang katanungan ko. Mazariego Incorporation. Yun ang nabasa ko sa list ng kanyang ID. Mazariego? That sounds familiar. Saan ko nga ba yun narinig? Thank you, Bricks. So, we have a deal? Nakarinig kaming dalawa ng tawanan nang bumukas ang pinto ng opisina ni Bricks. Sumingap naman ako at dali-daling nagpaalam doon sa babae. Kailangan ko na umalis dito bago pa ako o bago ko pa man makita sa Bricks. Tatalikod pa lang sana ako doon sa babae, muli na naman ako may nakasalubong at nakabungguan. Munti ka na ako matumba pero agad niya ako sinalo. Napatingin ako sa kanya at agad kong nakita magandang mukha ng lalaki. Napatulala pa ako dito at tila ba ina-admire ito. He's good looking. But Bricks is still my number one. Sorry po. Agad akong tumayo na maayos at tumingin ng paumanhin. Basta sa ayos niya ay mukha siyang importanteng tao. Diyos ko, bakit ba kailangan ko makabungguan ng mga tao ngayon? No, it's fine. Are you okay? Napatigil siya sa pagsalita at bumaba ang kanyang tingin. Kumunot ang aking noo at sinundan ko anong tinitingnan niya. Diana. Pagbanggit niya sa pangalan ko nang makita iyon sa ID ko, may kung ano sa tono ng pananalita niya na para bang kilala niya ako. Tumingin siya sa akin. Nanlalaki ang kanyang mga mata, parang hindi makapaniwala sa kung anumang bagay na natuklasan niya. Oh shit! You're Vienna Miranda? Masayang tanong niya sa akin. Tumango naman ako, naguguluhan sa kanyang pagtatanong. Napatakip siya sa kanyang bibig at agad akong nilapitan at hinigit para sa isang mahigpit na yakap. Napatingin naman ako sa lalaking nasa likod niya at nakita ko ang madilim at malamig na titig ni Bricks sa amin. Nag-iwas ako ng tingin. Bumitaw sa yakap ang lalaki. Hawak pa rin ako sa braso. Hindi mo na ba ako natatandaan? It's me, Adam. Adam Caspian Mazariego. Tumulala pa ako sa kanya habang siya ay may malaking ngiti sa kanyang labi. Pinulit-ulit ko ang pangalan na iyon sa aking isipan at nanlaki ang aking mga mata nang mapagtanto ko kung saan ko narinig ang pangalang iyon. Oh God! No way! Ngumiti siya muli sa akin dahil sa naging reaksyon ko. You remembered! Masayang sabi niya. Laglag pa nga akong tumitig sa kanya. Hindi ako makapaniwala na yung naging kaibigan ko nung bata ako dahil pareho kaming binubuli na ibang tao at wala kaming ibang naging kasangga kung hindi ang isa't isa ay kaharap ko ng muli ngayon at halos hindi ko na siya makilala sa laki ng pagbabago sa kanya. Dom, I missed you. Kailan pa nga ba kita huling nakita? Para bang nag-isip pa siya, natawa na lang naman ako sa kanya. 6th grade. Pagkatapos ng graduation ay umalis ka na papuntang Spain. He snapped his fingers na para bang natumbo ko ang gusto niyang sabihin. Kailan ka nga pala nakauwi? 2 weeks ago. Nagkasakit kasi sa dad kaya kinailangan ko umuwi. You know, kailangan ko na i-manage yung kumpanya namin. I'm actually here to talk with our partnership with the Valiante. Close friends kasi ang pamilya namin. Ikaw, dito ka ba nagtatrabaho? What a small world. Masayang sabi niya. Tumango naman ako sa kanya. Nang mapansin ko na para bang papatayin kami ni Bricks gamit ang madilim niyang paninitig ay hindi na ako nagdalawang isip pa na magpaalam. Oh, kailangan ko na palang bumalik sa trabaho. Nice seeing you again, Adam. Ngumiti ako sa kanya at nagpaalam na. Nagsimula na rin ako maglakad. Diana! Napatigil ako sa paglalakad at nilingon siya. Naabutan ko naman ang nakangiting niyang labi sa akin. Can we meet after your work? You know, catching up with each other. It's been years since I last saw my only friend when I was a kid. Natatawang sabi niya. Tumango naman ako sa kanyang imbitasyon. Ngumiti siya at kumaway na sa akin. Ganoon din naman ang ginawa ko bago maglakad patungong elevator. Nag-focus lamang ako sa aking trabaho. Ayoko mag-overtime dahil natatakot na ako may mangyari na namang hindi maganda kapag nag-overtime ako. Nag-inat ako ng kamay nang matapos ko yung shipments ko last week sa pag-update sa files ko. Tara, lunch? Tanong ni Venice. Napatingin ako sa orasan at hindi ko na malaya na 12:00 na pala ng tanghali. Tumango ako tumayo. Yung wallet lamang ang dinala ko.
Nagyaya si Vinis na sa labas na daw kami kumain dahil nauumay na sila sa cafeteria at dahil wala ako masyadong iniisip sa trabaho at hindi naman ako nagmamadaling bumalik ng opisina ay sumama ako sa kanila. Nasa labas na kami ngayon ng building at naghihintay lamang na mag-red ang traffic light para makatawid kami sa kabilang bahagi. Habang nagkukwentuhan ay may itinuro si Chad. Hindi ba si Sir yun? Sino yung babaeng kasama niya? Tanong ni Chad. Tiningnan ko rin ang direksyon na iyon. Agad na bumagsak ang aking mga labi. Nawala ang aking mga ngiti. Ay, hanggara. Mukhang masaya silang dalawa. Nanikip ang dibdib ko nang marinig ko yun mula kay Vinis. Tama siya. Masaya si Bricks habang kausap yung isang maganda at sopistikadang babae. Mukhang naghihintay silang dalawa ng kotse. Girlfriend kaya yun ni Sir? Hindi na ako magtataka. Mukhang galing sa mayamang pamilya eh. Muling komento ni Chad. Pare-pareho lamang kaming nakatingin kay Bricks at sa babaeng kasama niya. Hindi ko naman mapigilan na masaktan sa nakikita ko ngayon. Huminga ako ng malalim upang kahit papaano'y mapagaan ang aking nararamdaman. Okay lamang yan, Vienna. Basta sana'y ka rin makita siyang may ibang kasamang babae. Tumingin sa amin sa Bricks. Kasabay lang din ang pagtingin niya sa direksyon namin ay ang pagdating ng kotseng hinihintay nila. Nawala ang kanyang mga ngiti na makita ako. Nag-iwas ako dahil alam ko naman na ayaw niyang makita ako. Hinila na ako ni Vinis dahil maaari na kaming tumawid papuntang kabilang bahagi ng kalsada. Sumilip ako at nakita kong sumakay na silang dalawa ng kotse. Hindi rin naman nagtagal ang kotse roon at umalis na. Parang ampalaya ang kinain ko sa tanghalian dahil ang pait ng nararamdaman ko. Hindi ko mapigilang ikumpara ang sarili ko sa babaeng nakita namin kasama ni Bricks na alam ko namang maling gawin. Hindi naman maitatanging maganda yung babae at mukha naman talagang maganda pero feeling ko'y mas mabait ako. Ay, mabait ba itong ginagawa ko? Hindi. Itinali ko na lang ang buhok ko sa isang messy bun kaysa pagdiskitahan ko na naman iyon dahil sa init ng ulo. Pahala na nga siya. Sabi niya kalimutan ko na ang lahat, diba? Wala na rason para habulin ko pa siya. Hindi lang naman siya ang lalaki sa mundo. Though, siya lalaking gusto ko. Okay, enough. Wala naman ako mapapala kahit anong isipin ko. Magtatrabaho na lang ako at uunahin ko ang sarili ko.